Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po, nandito na naman po tayo sa ating programa upang talakayin po yung mga mahalagang mga usapin. Alam niyo po mga kababayan, sa issue po ng katiwalian ni Vice President Sara Duterte at maging sa kanyang mga ginagawa, maging sa kanyang mga kasinungalingan, paninira, ay hindi po natin masyadong naririnig o napapansin yung pangalan po ni Mans Carpio, no? Si Mans Carpio po ay asawa po ni Vice President Sara Duterte. Na kung saan po, para po sa mga hindi nakakaalam, kasi ang alam lang nila na ang gumagalaw ay itong mga galamay, itong si ganito, itong si ganyan. So nawawala na po sa kanila o hindi nila talaga napapansin na maliban sa lahat ng ito ay meron pang isang gumagalaw na mas humahanap ng paraan para hindi po ma-impeach o makapanagot. Ito pong si Vice President Sara Duterte, no? So sa mga hindi nakakaalam, para po sa akin, meron po kasing mga nagbato sa atin dito ng impormasyon na sabi nila, hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan, na yung mga nangyayaring mga paglitaw, katulad na lamang paglitaw po ng 18 saksi, no? Na kung saan ay sinasabing mga retirado o mga dating mga Marines, no? Alam nyo mga kababayan, hindi ko naman po sinasabing paniwalaan ninyo, pero base po sa aking nakalap na impormasyon, ito pong si Baligod at maging itong si Attorney Carpio, asawa po ni Vice President Sara Duterte, ay matalik na magkaibigan. Sa mga hindi nakakaalam, si Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, ay matalik na kaibigan pala nitong ni Baligod. So sa madaling salita, itong paglabas ni Baligod at paglabas ng 18 dating Marines na natuklasang walang magandang performance o hindi maganda yung kanilang ipinakita bilang mga sundalo, ay kasabwat dito si Mans Carpio. At ang nag-isip pala dito, ang nag-isip pala talaga dito ay hindi po pala si Mike Defensor, no? Kasi kung titignan po ninyo, anong dahilan ni Mike Defensor para siya yung laging manguna, para gumawa ng eksena, para gumawa ng paraan para masira ang administrasyong ito, no? Sa totoo lang mga kababayan, 4 po o 5 tao na ang nagsasabi sa akin ito na tila hindi po napapansin ng ating mga kababayan yung galawan ngayon o yung galaw ni Mans Carpio, na kung saan siya po pala ang pasimuno at mayroon pa na susunod. Mayroon pang susunod. So ang gumagalaw po dito si Mans Carpio para po hindi mahalata na si Vice President Sara Duterte ang kumikilos, no? Sa katunayan, para po masabi na hindi si Vice President ang may gawa, 'di ba? Nakikita ninyo, habang may lumalabas na mga peking mga testimonya, peking mga o walang mga kwentang tao, si Vice President Sara Duterte ay pumupunta ng ibang bansa. Yan ang ano nila. Yan ang kanilang palabas. Para nang sa ganon, wala nga namang, 'di ba? Pero tulad doon ng sinasabi ko, may nagbato po sa akin ng impormasyon na posibleng hindi lamang yan ang posibleng marinig natin, makita natin, malaman natin. May mga darating pa at may mga maririnig pa tayo at may iba pa silang mga pakulo na ang promotor nito ay walang iba kundi yung asawa po ni Vice President Sara Duterte, no? Kaya para sa akin, hindi lamang po si Mike Defensor, hindi lamang po dapat si Baligod ang imbestigahan dito. Diba? Tama ba? May punto ba? Kasi, di ba? May asawa si Vice President Sara Duterte.
alam naman natin na ang galawan ni Mans Carpio, bagamat hindi siya masyadong naririnig, pero kumikilos yan, mga kababayan. Yan ang delikado dyan. Dahil nawawala sa isipan ng iba o ng karamihan, ito pong asawa ni Vice President Sara Duterte. So wag po tayo magpakampante dahil may asawa po siya na handang gawin din ang lahat alang-alang po sa mga anak nila. Alam naman po natin na nag-aalala na po si Vice President Sara Duterte dahil pag siya po ay nakulong, kapag siya po ay halimbawa na lang, siya po ay nawala sa pwesto at siya'y papanagutin sa kanyang mga kasalanan, sigurado pong tatanda na lang po sa kulungan si Vice President Sara Duterte. Hindi niya makakapiling sa labas o sa laya yung kanyang mga anak. So isa po yan sa kinakatakot din po ni Mans Carpio. Ayaw niya na lumaki yung mga anak nila na itong si Sara Duterte ay nabubulok o doon na lang naninirahan sa kulungan. O biro nyo akala ninyo wala lang si Mans Carpio. Pero kung di pa natin sinasabi dito, talagang hindi nyo maiisip na maliban po sa mga taong yan o mga personas na yan, meron pong mas malapit po kay Vice President Sara Duterte na kumikilos po para sa kanya. Para nang sa ganon, mabaliktad po ang sitwasyon. Imbis na si Vice President Sara Duterte ang maparusahan, mapababa sa pwesto, ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po. So yan po ang plano nila. Ang pababain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., guluhin ang administrasyon ng Marcos administration para nang sa ganon, di ba? Bumaba o mawala ang tiwala ng taong bayan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nang sa ganon, makuha po ng mga Duterte yung simpatya ng ating mga kababayan. So sigurado ko magagalit po sa akin dito si Mans Carpio kasi nabuking na naman natin sila. Natuklasan na naman natin yung kanila pong masasamang plano, masasamang balak. Pero wala tayong magagawa, yun ang trabaho natin ang isiwalat yung mga bagay na hindi pa nasisiwalat ng iba kung maaari, di ba? So sigurado ko sa totoo lang din, hindi lang po si Mans Carpio ang gumagalaw. Pati yung mga kaalyado nila. Lalong-lalo na yung mga iligalistang mga Chino na gustong ipagpatuloy yung kanilang mga illegal na aktibidad dito po sa ating bansa. Kagaya na lang po ng ilang mga Chinese drug lords dyan. Marami po ang galit na galit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at gusto siyang pababain. No, kaya nakikipagkaisa sila kay Vice President Sara Duterte. Kasi simula po nang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pangulo, hindi na po sila kumikita ng bilyones. Hindi na rin nila nagagawa yung kanilang nakasanayan nung panahon po ni Rodrigo Roa Duterte, na kung saan kahit lantaran, kahit kitang-kita ng mga kapulisan, kitang-kita ng ating mga nasa otoridad, malakas po ang loob nila. Bakit? Pinakamataas yung na mayroong kapangyarihan yung kanilang padrino na si Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga tingnan nyo, kahit nga si Kibuloy, di ba? Kung titignan po ninyo, nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, walang Kibuloy na inimbestigahan, hinuli, dahil malaya po siya na nakakapanghalay. Bakit? Syempre, meron siyang padrino na anumang oras ay, di ba, pinagtatanggol siya, kinukonsinti siya. Ngayon, di ba? Wala na si Rodrigo Roa Duterte, napanagot na si Kibuloy. So, isa po yan sa kinagagalit talaga ng mga kakampi ni Vice President Sara Duterte. Dahil sila man din, para sa kanila, ay naaabala, naiistorbo, nasasagabal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. no? Sa kanilang mga masasamang aktibidad. Pero kung papipiliin ko kayo, ano bang gusto ninyo? Yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo o yung dating ginagawa ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan pinapayagan niyang maging lungga ng mga kriminal, ng mga sugarol, ng mga masasamang loob itong ating bansa, ng mga Chino? O anong gusto ninyo? Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inaalagaan, binabantayan, pinaglalaban, pinapatupad ang batas,
o yung isang taong binabastos lamang yung batas, niyuyurakan lamang ang batas. 'Di ba? So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, kahit ilang karpyo pa yan, kahit ilang abogado, kahit ilang asawa pa yan ni Vice President Sara Duterte, magtanggol sa kanya o gumawa ng paraan para lamang layo siya sa tiyak na pananagutan sa taong bayan, ay wala pa rin po silang magagawa. Dahil kitang-kita naman po na sumasang-ayon hindi lamang po ang panahon. Sumasang-ayon po oras, pati minuto, para malaman ng lahat kung sino talaga at ano ang talagang layunin o ano talaga ang pinaka gusto lang ng mga Duterte kung bakit gusto nila magkaroon ng kapangyarihan. Siyempre, pag may kapangyarihan, may pera. Pag may pera, siyempre, alam mo na. Diba? Nasa iyo na lahat. Buhay hari ka, buhay prinsesa ka. Nasa iyo na lahat. So, ganun pa man, kahapon nanood po ako sa camera. Nakita ko po yung ibang mga leader ng party list, yung ating mga representantes sa camera. Talagang mas marami po pala talaga ang sumisigaw ng pananagutan. Marami ang gusto na ma-impeach talaga si Vice President Sara Duterte dahil kitang-kita naman po yung kanya pong pagiging walang kwentang leader, no? So, ganun pa man, tayo muli po, lagi po tayo magbabantay, lagi po tayong magsasalita patungkol po sa mga pangyayari dito sa ating bansa. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.